Ang Talon A2 ay ang pinakakapanipaniwalang pagsisikap ng Amerika hanggang ngayon upang makipagkumpetensya sa bagong larangan ng makabagong digmaan, ang larangang opisyal na tinutukoy bilang hypersonic. Ang mga karibal na bansa tulad ng China ay ayon sa lahat ng ulat ay mas malayo na ang narating kaysa sa US sa partikular na arms race na ito. Ngunit kung ang A2 ay talagang kasing galing ng sinasabi, maaaring malapit ng magsara ang agwat na yon. Pero maaring hindi ang A2 ang iniisip mo. Kinaklasipika bilang isang autonomous hyperglide vehicle sa halip na tradisyonal na fighter jet, ang mga katangian ng A2 ay halos hindi kapanipaniwalang bilis na pinagsama sa walang kapantay na liksi na nagreresulta sa isang sandata na halos imposibleng harangin. Sa madaling salita, kung magpapadala ang US ng isang HGV tulad ng A2 para umatake sa isang target, halos wala nang magagawa ang kalaban, kundi umupo na lang at panuurin ang napakamahal na paputok. Sa kabilang banda, ang mga bansa tulad ng China ay mayroon na ring sarili nilang kasing hindi mapipigil ang mga hypersonic na sandata at ang Amerika ay kasalukuyang hindi rin kayang depensahan ang sarili laban dito. Ngayon, isa ito sa mga pinakanakakatakot na karera ng armas sa kasaysayan at gaya ng dati, mas marami pang nangyayari kaysa alam ng karamihan. Talon A2 ang bagong UAV ng Pentagon ang lumampas sa Mach 5. Ang Talon A2 na kasalukuyang prototype pa lang ay opisyal na nakamit ang bilis na higit sa Mach 5 ng 2 beses, minsan noong Disyembre 2020 at muli noong Marso 2025. Parehong nagsimula ang dalawang test flight sa Mojave Air and Spaceport sa Mojave Desert at parehong itinuturing na matagumpay. Ang kahanga-hanga sa tagumpay na ito ay hindi lang nakamit ng A2 ang hypersonic na bilis, kundi naglanding din ito ng lubos na otonomo sa parehong okasyon. Una sa lahat, linawin muna natin ito ngayon. Ang A2 ay isang hypersonic glide vehicle HGV na planong gawing aero-launch delivery system ng payload kapag ito ay naging production model mula prototype. Ngayon, ang payload na yon, tulad ng sa mga HGV gaya ng A2, ay hiwalay na bahagi na inilalabas mula sa eroplano habang mabilis ang lipad, naglalakbay sa hypersonic na bilis at sa huli ay tinutumbok at sinisira ang target. Kaya ang A2 ay mas kahawig ng isang missile kaysa sa isang fighter jet na nilalayong sirain ng mga base na mahigpit ang depensa na hindi kayang lapitan ng isang jet. Tatalakayin natin kung bakit komplikado ang HGV, may maraming yugto ng paglipad at dumadaos-dos sa halip na itulap ng booster. Mahalagang maintindihan na hindi lahat ng hypersonic na sandata ay HGV at bawat isa ay may ibang antas ng banta. Tatalakayin din natin lahat yan. Ang mahalagang maintindihan ngayon ay ang isang tunay na HGV attack package ay epektibong nagpapababa ng tsansa ng pagharang hanggang sa wala na talagang posibilidad. Kaya ang teknolohiyang ito ay isa sa pinakamalalaking game changer na naranasan ng mga militar sa buong mundo nitong mga nakaraang dekada. Ngayon, tingnan natin ang ilang specs ng A2 simula sa propulsion nito na pinapagana ng iisang Ursa Major Hadley rocket engine. Gumagamit ang makina ng likidong oxygen at kerosene na nagbibigay ng hanggang 5,000 pounds force o 22 kilonewtons na thrust. Kung ikumpara, ang Tomahawk missile ay may Williams International F-100 at 7 engine na 600, 700 pounds force lang ang ibinibigay. Ang katawan ng A2 ay may habang 8.5 metro, napakaiksi ng pakpak na umaabot lang sa 3.4 na metro at ang bigat nito sa paglulunsad ay humigit kumulang 2,700 kilo. Sa ngayon, prototype pa lang ang A2 at hindi pa ito idinisenyong magdala ng anumang pampasabog pero inaasahang kaya ng mga susunod na bersyon ang kargang mga 450 kilo. Bukod sa mga pangunahing espesipikasyon na ito, ang kumpanyang namamahala sa A2 ang Stratolaunch ay karaniwang tikomang bibig pagdating sa iba pang detalye. Ang natatanging dagdag na impormasyon ay mula lang sa isang misteryosong press release ng US Department of Defense na nagsabing ang A2 ay gumagamit ng Inertial Measurement Unit mula sa Northrop Grumman. Ang bagong bahagi ay tinatawag na Advanced Hypersonic Technology Inertial Measurement Unit. Diyos ko, sana gumawa sila ng acronym. Kung hindi, Hemispherical Resonance Gyroscope ang tawag dito. Hindi yun nakakatulong. Hindi yan kapakipakinabang na pagpapaikli. Ang AHT-IMU ay kahanga-hanga na rin sa sarili nito dahil isa itong napakatumpak at napakatibay na sensor na higit pa sa karaniwang GPS na available sa publiko. Tinutulungan ng sensor ang A2 na malaman ang posisyon nito sa espasyo at masubaybayan ng eksakto ang mga manyobra nito hanggang sa micro-G. Mahalaga lalo na sa mabilis at mataas na G na flight pattern. Solid state ang sensor at walang gumagalaw na bahagi, kaya aasahan na tatagal ito ng hanggang 70 milyong oras. Ayon kina Northrop Grumman at sa mga kinatawan, malaking tagumpay ang tibay ng Navigation Unit o Hemispherical Resonator Gyroscope.
Dahil sa matinding kapaligiran, hypersonic na bilis, presyon at puwersang nararanasan habang gumagana ang teknolohiya sa loob ng atmosfera ng mundo. Ang teknolohiyang ito ay nakakuha ng malagang datos mula sa lupa at paglipad para sa mga susunod na pag-unlad. Mapapansin mong binibigyang diin nila ang matitinding kondisyon sa hypersonic na bilis at tibay ng mga pangunahing bahagi. Dito tayo dinadala sa pinakamalaking tagumpay ng Adalawa, ang pagiging muling magagamit nito. Ang katumbas na HGV package ng China ay ang DF-ZF na inilulunsad gamit ang espesyal na dinisenyong DF-17 Solid Fuel Booster. Nahuhulog ang booster habang nasa ere at ang DF-ZF ay bahagi ng pampasabog na payload. Hindi tulad ng naglalabas ng hiwalay na payload, ibig sabihin, ang HGV ay, syempre, nasisira kapag tumama. Dahil dito, kailangan lumika ng bagong HGV package ang China bawat operasyon. Kaya umaabot sa $15 milyong ang gastos bawat putok. Ang muling magagamit na Adalawa, bagamat mas komplikado, ay malaki ang tipid sa gastos, kaya mas maunlad ito kumpara sa bersyon ng China sa ilang aspeto. Sa kabila nito, hindi pa rin makalipad mag-isa ang Adalawa gaya ng ibang HGV, nakafocus ang disenyo sa bilis na nagdudulot ng isang suliraning walang lusot sa kakayahan nito. Halimbawa, nabanggit na natin ang maikling pakpak ng Adalawa na hindi naman isang pagkukulang. Ang mga pakpak ay nilalayon para magbigay ng katatagan sa hypersonic na bilis, katulad ng mga palikpik sa tradisyonal na mga misil, at bilang kapalit, hindi kayang magbigay ng sapat na lift ng mga pakpak para sa take-off. Ang makina ng Hadley ay dinisenyo rin para sa pinakamataas na bilis sa mataas na altitude. Ngunit hindi nito kayang magbigay ng kinakailangang thrust-to-weight ratio na magpapahintulot para sa take-off mula sa lupa. Mas mahalaga, ang lahat ng fuel na sakay ng Ad-2 ay kailangan para maabot ang Mach 5, kaya hindi posible ang take-off phase. Kaya, kailangan ng Ad-2 ng tulong mula sa kasamang eroplano. Pero imbes na solid fuel rocket gaya ng DF-17 ROC aircraft ang tumutulong dito. May plano para sa bagong air launch companion na 700 at 47 na tinawag na Spirit of Marv. Pero sa ngayon, ang ROC pa rin ang may malagang papel. Ang ROC ay isang napakalaking eroplano na gawa sa recycled na bahagi mula sa dalawang eroplanong 747-400. Kapansin-pansin ang resulta kapag nabuo na dahil sa 117 metrong wingspan nito, kaya napakastable ng eroplano at perpekto para sa air launching ng mas maliliit na eroplano. Ang ROC na orihinal na ginawa ni Paul Allen ng Microsoft para maglunsad ng satellite ay nagbago ng layunin sa mga operasyong militar matapos siyang pumanaw noong 2018 at baguhin ng Stratolaunch ang direksyon. Itutok natin ang pansin sa dalawang matagumpay na test flight kung saan dinala ng ROC ang Ad-2 sa karagatang Pasipiko malapit sa Southern California at pinakawalan ang HGV sa 11 kilometro taas na tinatawag ding lower atmosphere. Pagkatapos, bumilis ang Ad-2 sa hypersonic na bilis, sinunog ang lahat ng gasolina at sumisid sa mas makapal na hangin. Pagkatapos ng pull-up maneuver, naabot ng Ad-2 ang pahalang na pag-glide sa 40 hanggang 100 kilometro hangganan ng upper atmosphere. Sa yugtong ito, hindi naaktibo ang Ad-2 at glide phase na para nagsusurf sa itaas ng atmosphere at gumagawa ng biglaang galaw para mahirapan ang defensive system na hulaan ito. Sa pagkakataong ito, sa glide phase na ito, pinakamahina ang HGVs. Tandaan mo yan. Matapos makamit ang hypersonic glide, matagumpay na lumapag ang Ad-2 sa Vandenberg Space Force Base sa hilagang kanluran ng Los Angeles. Di tinukoy ang eksaktong distansya, pero sinabi na ang mga bagong bersyon ng Ad-2 ay magkakaroon ng operational range na mga 1,500 kilometro. Sabi ni Scott Wilson, MacTV Program Manager, malaking tagumpay ang mga flight na ito para sa programa at bansa. Naanalisa na ang datos mula sa mga eksperimento sa unang Talon A flight at napakaganda ng resulta. Mahalaga ang mabilisang pagsubok ng teknolohiya habang pinapabilis ang hypersonic na testing. Tuwang-tuwa ang MacTV program sa mga matagumpay na flight at sabik sa mga susunod na pagsubok sa paglipad kasama ang Stratolaunch. Wakas ng pahayag. Ang MacTV ay tumutukoy sa Multi-Service Advanced Capabilities Hypersonic Testbed Deep Breath na pinapatakbo para sa kagawaran ng tanggulan ng Estados Unidos. Ilang kilalang kumpanya gaya ng Big Five, Lockheed Martin, RTX, dating Raytheon, Northrop Grumman, The Boeing Company at General Dynamics ang pangunahing tagapagsulong ng bagong teknolohiya sa Amerika. Nakatuon ang pagdevelop sa mga sasakyang panghimpapawid tulad ng Ad-2, mga sandatang hypersonic gaya ng Dart Eagle at mga sistemang depensa laban sa hypersonic na sandata. Ilang taon pa bago maging handa ang Ad-2, pero inaasahang ang pinal na bersyon nito ay handa nang maideploy sa 2028. Pagkatapos ng matagumpay na test flights, sinabi ni Dr. Zachary Cravor, presidente at CEO ng
strato launch na ang mga datos mula sa ikalawang flight ay gagamitin para mapabuti ang tibay at performance ng Talon A. Habang tinatapos pa ng team ang pagsusuri sa datos ng Flight 2, kinumpirma ng unang flight review ang tibay ng disenyo ng Talon A at ang kakayahan nitong maabot ang lahat ng inaasahang performance capabilities ng aming mga customer. Naipakita na namin ang hypersonic na bilis, matagumpay na paglapag sa runway, mabilis na pagkuha ng payload at napatunayan ang pagiging reusable nito. Malaking tagumpay ang dalawang flight para sa bansa, kumpanya at katuwang. Wakas ng pahayag. Ngayon, bago natin talakayin ang hypersonic na teknolohiya ng ibang bansa at ang pagbabago nito sa digmaan, mahalagang maintindihan muna kung bakit revolusyonaryo ang mga HGV. Pinaikli ang oras ng pagtugon ng depensa hanggang ilang segundo. Ang terminong hypersonic ay tumutukoy sa bilis na lampas sa Mach 5 o higit pa sa tinatayang 6,173 kilometro bawat oras. Para sa konteksto, ang komersyal na eroplano ay bahagyang mas mababa sa Mach 1 ang bilis, habang ang mga fighter jet ay kadalasang Mach 2-3. Ang hypersonic na sasakyang panghimpapawid ay nagkakaroon ng sobrang init at nagsisimulang masunog dahil sa alitan sa hangin, katulad ng meteor na nasusunog sa atmosfera. Hindi lang hypersonic na bilis ang revolusyonaryo rito. Sa katunayan, may sasakyang panghimpapawid na kayang umabot sa hypersonic na bilis mula pa noong dekada 50, isang dating proyekto ng Cold War na tinatawag na X-15. Ayon sa opisyal na pahayag, ang sasakyang panghimpapawid ay nilikha para magbigay ng datos sa Apollo program. Matapos makuha ang datos at mamatay ang test pilot na si Michael J. Abrams noong 1967, itinigil ang X-15. Isa sa mga di binanggit na dahilan ng pag-iwan ng proyekto ay dahil di kaya magdala o magpakawala ng payload ang sasakyang panghimpapawid, kaya naging impressive pero mahal na gamit lang ito sa pagkuha ng datos. Ang Intercontinental Ballistic Missile gaya ng DF-41 ng China ay abot hypersonic sa bilis. Ang nakakakilabot na missile na ito ay may saklaw na 12,000 hanggang 15,000 kilometro, may ulat na pinakamataas na bilis na hintayin mo, Mach 25, at kaya nitong marating ang US mula China sa loob ng mga 30 minuto. Ang DF-41 ay maaaring ilunsad mula sa 16 gulong na road mobile na trap, may kakayahang nuclear, at kaya nitong maglabas ng 10 multiple independently targeted re-entry vehicles kapag nasa saklaw na. Ibig sabihin, 10 magkakahiwalay na target ang kayang tamaan sa isang paglulunsad lang ng nuclear na misil. Sa ganung lakas, baka tanong mo kung bakit kailangan pang dagdagan. Ayos, buti na itanong mo dahil dito malalaman ang benepisyo at kahalagahan ng HGVs. Ang DF-41 kahit na technically hypersonic ay medyo madali pa ring matukoy at mapigilan, kaya nababawasan ang banta ng mga kakayahan nitong nakakatakot. Ang missile, una sa lahat, ay may tradisyonal na ballistic trajectory. Ibig sabihin, lumilipad ito pataas sa isang arko at bababa rin sa isang arko na madaling hulaan, kaya madali rin itong mapigilan. Hindi ko masasabi na madali, pero posible. Ang flight path nito ay dumadaan muna sa itaas ng atmosphere, kaya natutukoy ito ng hypersonic at ballistic tracking space sensors o HBTSS satellites na ginawa para makita ang mga missile. At tungkol naman sa mga paraan ng pagtuklas, siguro magandang pagkakataon na ipaliwanag na ang mga kasalukuyang detection system ay hinati sa dalawang pangunahing kategorya. Satellite sensors ay nasa itaas ng atmosphere para matukoy ang mga target na lampas dito, habang ang ground-based radars naman ay sumasaklaw sa malapit sa lupa. Ang pangunahing problema ay walang mga sensor na nakatutok sa itaas na bahagi ng atmosphere na dapat ay nagbibigay na ng ideya kung bakit napakadelikado ng isang HGV. Tumuon naman tayo ngayon sa isa pang mahalagang bagay, ang pag-glide ng isang HGV. Ang paghahambing natin dito ay ang hypersonic cruise missile ng Russia na tinatawag na Zircon na inilulunsad mula sa karaniwang frigate o submarine deployment tube. May mas maikling abot na nasa pagitan ng 600 at 1,000 kilometro at may pinakamataas na bilis na nasa pagitan ng Mach 8 at Mach 9. Dahil sa mas maikling abot, ang Zircon ay hindi lumalabas ng atmosfera, kaya hindi ito agad matukoy ng HBTSS satellite. Pero kapalit nito, gumagamit ang Zircon ng air-breathing scramjet engine kung saan ang problema ay kailangan ng hangin para masunog ang fuel at makalika ng tulak. Dahil sa alitan sa hangin, mabilis uminit ang Zircon habang lumilipad, dahilan para madali itong matukoy ng infrared sensor. Kaya pareho ang DF-41 at Zircon, kahit na sobrang delikado, ay may nakamamatay na kahinaan dahil natutukoy sila na nagiging dahilan para ma-intercept at mapabagsak sila bago pa man makarating sa kanilang target. Ayon sa datos, ang mas delikadong misil ay yung walang ballistic trajectory, hindi natutukoy ng satellite sensors at kayang iwasang manatili sa atmosfera.
Ang A-2, DF-ZF ng Kina at Avantgarde ng Rusya ay partikular na nilalayon na makamit ang mga layuning ito. Para sa trajectory, mahalaga ring tandaan na ang HGVs ay drone sa disenyo. Ang mga tradisyonal na fighter jet ay palaging limitado ng kakayahan ng katawan ng tao dahil ang mataas na bilis na sinabayan ng matitinding G-maneuvers ay maaring magdulot ng pagkawala ng malay o kahit ikamatay ng piloto. Tanggalin mo ang piloto sa eksena at ayon, nabuksan mo ang mga posibilidad na dati ay hindi pa kayang makamit. Ang onboard system ng HGV ay tumutugon sa microseconds, kaya wala kang kailangang pilotong alalahanin. Meron kang napakabilis at liksyang sasakyang panghimpapawid na mahirap harangin. Ngayon, na yung napag-usapan na natin ang lahat ng pundasyon, tingnan naman natin ito mula sa pananaw ng isang tagapagtanggol. Isipin mong may na-detect na ICBM missile na umalis sa atmosfera at papunta na sa target habang nagsisimula ang launch sequence. Batay sa impormasyon mula sa satellite, alam mo kung nasaan ang ICBM at kung hindi ito naglalabas ng HGV, may magandang ideya ka rin kung saan ito patungo batay sa predictable na trajectory. Mayroon kang mga 30 minuto kung ang missile ay mula sa malayong bansa para suriin ang sitwasyon at magdesisyon kung paano ito i-intercept. Mukhang maikli ang 30 minuto, pero sa militar, sapat na ito para makarespond. Ngayon, isipin natin ang short range na HGV na hindi inilulunsad kasama ng ICBM. Hindi kailangan lumabas ng missile sa atmosfera sa simula, kaya hindi ito agad natutukoy ng radar. Nananatili rin itong hindi natutukoy ng mga radar sa lupa at dumudulas papalapit ng hindi naglalabas ng init. Napakaliksi rin ito at gumagawa ng pabago-bagong galaw, kaya ang trajectory nito, kung sakaling matukoy mo man, ay isang nakakalitong misteryo. Ang HGV ay matutukoy kapag sumisid na ito para sa huling lapit nito, pero kung isasaalang-alang ang bilis, ang meron ka lang ay ilang segundong pagkakataon para makarespond. Ngayon, pwedeng maglabas ng countermeasure ang automated defense system. Pero tandaan ng HGV ay drone na kayang magmaniobra sa microsecond, kaya halos tiyak na magmintis ang countermeasure. Kaya lahat ng ito ay nagdudulot ng ataking talagang imposibleng depensahan, di ba? Ngayon, tatalakay naman natin ang mga sistema ng depensa laban sa HGV. Bagamat ang HGV ay kabilang sa pinakamapanganib na sandata, hindi ito basta-basta masasabi na hindi natin kaya at magpatuloy na lang. Pagdepensa sa sandatang di mapipigilan. Ngayon, ang mensaheng paulit-ulit na sinasabi ng mga tagapagsalita ng militar ay na ang mga HGV ay hindi mapipigilan. Pero mas tamang sabihin na talagang mahirap magdepensa laban sa mga ito sa ngayon. Gaya ng palaging nangyayari habang ang mga mapanirang bagong sandata ay dinedevelop at malapit nang maging karaniwan sa larangan ng labanan, hindi rin magpapahuli ang mga hakbang sa depensa. Si Michael E. White, Director ng Hypersonic Development sa opisina ng Undersecretary of Defense for Research and Engineering, ay nagbigay ng mahalagang pahayag ukol sa mga sistema ng depensa laban sa hypersonic. Ang kanyang mga pahayag ay na may kakayahan na ang US sa depensa at ang mga bagong teknolohiya ay kasalukuyan ng ipinapatupad simula 2026. Noong 2021, sinabi ni White na ang mga sandatang ito ay ginawa para talunin ang mahalagang target sa dagat, baybayin at loob ng ban sa itinakdang oras para sa tactical na labanan. Upang depensahan laban sa hypersonic na sandata, nagpapatupad kami ng komprehensibong layer defeat strategy gumagamit ng kinetic at non-kinetic na kakayahan para hadlangan, pahinain at talunin ang mga ito sa bawat bahagi ng kill chain. Magde-develop din ng teknolohiya. Mas matindi ang military jargon ni Bro kaysa sa lahat ng narinig ko noon. Itutuloy. Magde-develop din ng teknolohiya para mapabuti ang reusable hypersonic systems na gagamitin sa mga time-critical intelligence, surveillance, reconnaissance at strike missions ayon kay Ed. Kaya sa madaling salita, pagkatapos ng lahat ng yon, ang sinasabi ng taong ito ay, oo, baka kaya naman nating depensahan ang sarili natin laban sa mga yon. Ang layer defeat strategy na dinedevelop ay proyektong tinatawag na Proliferated Warfighter Space Architecture na pinamamahalaan ng Space Development Agency. Binububo ang sistema ng malaking network ng daan-daang satellite sa low Earth orbit na pumupuno sa mga puwang ng traditional na detection systems. Tumpak na masusubaybayan ng mga satellite na ito ang hypersonic unit sa parang hindi nagagawa ng ibang sistema kaya natatanggal ang isa sa pinakamalaking bentahe ng mga HGV. Sa kasalukuyan, matagumpay na ngailunsad ng Space Development Agency ang paunang Tranche 0 constellation noong 2024.
Kasama sa constellation ang mga HBTSS satellite ng Northrop Grumman na napatunayang kayang mag-detect at mag-lock sa mga hypersonic na target. Nagsimula ang Tranche 1 phase noong Setyembre 2025 at magdadagdag ng 28 satellite. Ayon sa ulat, may ilang hamon pero inaasahan na matatapos ang phase sa unang bahagi ng 2027. Susunod ang Tranche 2 na may mga kontratang naibigay na at magdadagdag ng daan-daang satellite para halos kumpletong coverage ng tuloy-tuloy na HGV detection. Ang pagtukoy at pagsubaybay sa mga HGV ay isang bagay. Ngunit ang tanong ay kung paano maharang ang mga pag-atake at masigurong hindi tumama sa target. Sa kasalukuyan, ang mga umiiral na Patriot missile ay ina-upgrade upang magkaroon ng kahit kaunting pagkakataon. Ayon sa militar ng US, kahit may upgrade, hindi pa rin sapat ang kasalukuyang sistema, kundi huling pagsubok lang. Mabilis na ina-upgrade ang software at hardware ng mga pasilidad ng depensa at napatunayan sa ilang kaso na kaya ng mga standard system na may upgrade na i-intercept at sirain ang hypersonic na target. Mahalagang bahagi ng depensa ng US ang mga terminal ng Aegis na nakalagay sa mga barko, kilala sa mabilis na pag-deploy sa mahahalagang lugar. Sa pamamagitan ng mga na-upgrade na sistema, napatunayan na ang kasalukuyang SM-6 na mga misil ay kayang mag-intercept ng mga hypersonic na pag-atake. Gayunpaman, hindi maaasahan ang resulta at hindi ito angkop sa krisis. Bukod sa Sea Base Terminal, may mga sistemang THAAD o Terminal High Altitude Area Defense na gumaganap din ng katulad na tungkulin ng mga katapat nitong nakabase sa dagat. Mabilis may latag ang mga sistemang THAAD sa lupa at kayang salagin ang mga atake mula sa loob at labas ng atmosfera hanggang 3,000 kilometro. Mahalaga ang mga sistemang THAAD para sa mga himpilan ng militar at mga target sa lupa at nakatakdang magkaroon ng hardware at software upgrade na yung Hulyo. Ang mga pagsisikap na ito ay itinuturing pa ring huling depensa at maliit pa rin ang posibilidad na maharang ang hypersonic na pag-atake. Malayo pa ang hypersonic interception pero gumagawa na ang US at mga kaalyado ng dedikadong hypersonic killer. Ang Glide Phase Interceptor at Glide Breaker ang mga pangunahing proyekto na magbibigay ng depensa laban sa hypersonic na sandata kapag ganap ng gumagana. Ang Glide Phase Interceptor ay isang missile na kasalukuyang dinedevelop na idinisenyo para saluhin ng HGVs habang nasa glide phase na gaya ng nabanggit natin kanina ay kung kailan sila pinakamahina. Sa glide phase, maliksi pa rin ang HGV at layunin nitong tumakbo ng pinakamabilis. Ngunit habang pinapanatili ang bilis, hindi ito kasing husay umiwas sa countermeasure kumpara sa descent phase. Pero ano ba ang kayang umatake sa phase na ito? Ang SM-3 at iba pang countermeasure ay para sa mga target sa itaas ng atmosfera, pero hindi nila kayang subaybayan o saluhin ang mga HGV. Samantala, sumasalo naman ang SM-6 sa huling paglapit sa mas mababang altitude. Ngunit gaya ng sinabi namin, suwertehan lang matamaan ang mabilis at umiwas na target. Ang kailangan natin ngayon ay isang countermeasure na kayang gamitin ang tracking information mula sa mga bagong HBTSS satellite at isang bagay na kasing bilis at liksi para tamaan ang isang bagay na parang maliit na meteor. Dinisenyo ang Glide Phase Interceptor para makamit ang mga nabanggit. Bukod pa rito, layunin itong may deploy mula sa mga kasalukuyang destroyer ship na may Aegis at sa mga land-based Aegis site. Dahil dito, magiging versatile ang sandata at ipapamahagi sa mahalagang estratehikong lugar. At hindi na kailangan ng iba pang bagay maliban sa mga kasalukuyang satellite. Ang pinakakapanapanabik at revolusyonaryong bahagi ay kapag nasa ere, gagamit ang interceptor ng makabagong muling mapapaliyab na motor. Ang motor ay kayang bumagal o bumilis depende sa pangangailangan na nagbibigay daan dito na magtipid ng gasolina habang sinusubukang itugma ng malapit ang bilis ng nilalayong target. Kapag nakalapit na, magpapakawala ang interceptor ng pangalawang kill vehicle na may lubang advance na mga sensor. Imbes na may warhead, diretsong binabangga ng kill vehicle ang HGV gamit ang kinetic na puwersa. Sa bilis na lampas Mach 5, kahit bahagyang tama, ay sumisira na sa HGV. Nakipagtulungan ang US sa Japan sa pagbuo ng Glide Phase Interceptor Technology at base sa ulat, binigyan ng pinabilis na kontrata si Northrop Grumman. Inasahang magiging operational ang Glide Phase Interceptor System sa 2028 kaya pwede na itong i-deploy kasabay ng Tranche 1 satellite constellations. Ngayon, tingnan naman natin ang isa pang defensive program, ang Glide Breaker. Isa itong kasalukuyang proyekto sa Defense Advanced Research Projects Agency o DARPA.
Ang Glidebreaker ay hindi nakatuon sa pagdevelop ng isang partikular na sandata para sa interception, kundi isa itong dedikado at patuloy na proyekto na nagsasaliksik tungkol sa hypersonic units at nagde-develop ng teknolohiya na kinakailangan para mapabagsak ang mga ito. Pinapapalakas ng pananaliksik ng DARPA ang mga counter-weapon gaya ng Glide Phase Interceptor na nagbunga rin ng teknolohiya tulad ng Divert and Attitude Control System o DACS. Ang DACS ay isang revolusyonaryong sistema na nagbibigay daan para sa mabilis at mataas na presisyong mga manyobra na kinakailangan upang ma-intercept ang mga hypersonic na target. Kahit halos hindi nababanggit sa mga press release, malamang ang pagdevelop at test ng DACS ang sanhi ng maraming UFO sightings o baka alien talaga. At panghuli, ngunit napakahalaga, isa pa sa mga pangunahing layunin ng Glidebreaker ay ang magbigay daan sa pagharang sa mga hypersonic na target kahit sa napakalalayong distansya. Kapag nailabas na ang mga countermeasure, mawawala rin ang malaking bentahe ng hypersonic na pag-atake, ang sobrang ikling oras para makareaksyon. Ang pandaigdigang entablado. Nakatutok pa rin tayo sa US at ang A2 ay isang kahanga-hangang prototype. Pero para maging malinaw, ang US ay karamihan ay umuunlad sa larangan ng mga countermeasure at kamakailan lang nakagawa ng isang kapani-paniwalang sandata, ang Dart Eagle, na tatalakayin natin maya-maya. Sa ngayon, mag-focus tayo sa pandaigdigang entablado at alamin ang pag-unlad ng ibang malalaking kapangyarihan. Marahil pinakamainam na simulan natin sa Rusya dahil ang militar ng bansa ay, kung maayos nating sasabihin, may medyo kaduda-dudang reputasyon pagdating sa pag-uusap tungkol sa kanilang kakayahang militar. Bago ang pagsalakay sa Ukraine, noong 2018, nagtalumpati si Pangulong Putin sa Federal Assembly. Sinamantala niya ang pagkakataon para ibunyag ng kanyang militar ay bumubuo ng mga hypersonic na sandata at nagkwento ng mahaba tungkol sa isang bagong misil na tinatawag na Kinjal. Sabi ni Putin, ang mga bansa na may mataas na kakayahan sa pananaliksik at advanced na teknolohiya ay kilalang aktibong gumagawa ng tinatawag na hypersonic na mga sandata. Siyempre, ang ganitong uri ng sandata ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa isang armadong labanan. Naniniwala ang mga eksperto sa militar na magiging napakalakas nito at dahil sa bilis nito, hindi ito kayang harangin ng kasalukuyang mga sistema ng missile at depensa sa himpapawid dahil sa madaling salita, hindi sapat ang bilis ng mga interceptor missile. Kaya naman, malinaw kung bakit gusto ng mga pinakamalalakas na hukbo ang ganitong sandata. Mga kaibigan, meron na nito ang Rusya. Ang pinakamahalagang yugto sa pagbuo ng mga makabagong sistema ng sandata ay ang paglikha ng isang high-precision na hypersonic na missile system para sa mga eroplano. Tulad ng alam nyo na, ito lang ang nag-iisang ganitong uri sa buong mundo. Matagumpay na natapos ang mga pagsubok at noong Disyembre 1 ng nakaraang taon, sinimula ng operasyong pansubok ng mga sistemang ito sa mga paliparan ng Southern Military District. Ang kakaibang katangian ng mabilis na eroplano na nagdadala nito ay nagbibigay daan para maihatid ang missile sa punto ng pagpapakawala nito sa loob lamang ng ilang minuto. Ang missile na lumilipad sa hypersonic na bilis na 10 beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog ay kaya ring magmaniobra sa lahat ng yugto ng kanyang flight trajectory. Nagbibigay daan ito para malampasan ang lahat ng kasalukuyan at paparating na anti-aircraft at anti-missile defense systems at maihatid ang nuclear at conventional warheads lampas 2,000 kilometro. Tinatawag itong Kinjal. Ngayon, ang Kinjal ay tunay ng umiral, kayang umabot sa Mach 10 ang bilis nito at may 2,000 kilometro ang saklaw ng sandata. Kung talagang kayang lampasan ng Kinjal ang lahat ng anti-missile defense systems, bakit hindi pa nadurog ng Russia ang depensa ng Ukraine? Dito nagiging magulo ang lahat, kaya kailangan din nating isaalang-alang ang isa pang mahalagang bahagi ng digmaan, propaganda. Aktibong gamit ng Russia ang Kinjal at napatunayang nakapaminsala ito. Sa totoo lang, hindi ganon ka-imposibleng pigilan ng misil na ipinagmamalaki ni Putin dahil napabagsak na ito ng mga umiiral ng depensang panghimpapawid. Noong Mayo 2023, iniulat ng opisyal ng Ukraine na na-intercept ng lokal na militar ang Kinjal attack sa Kyiv gamit ang MIM-100 at 4 na Patriot defense system. Ipinakita ng mga detalye ng ulat ng Kinjal ay sa katunayan, isang dati ng umiral na Iskan ballistic missile na inilunsad lamang gamit ang isang bagong air launching system. Sa panahon ng flight phase nito, ang Iskander missile ay lumipad ng higit sa Mach 10. Ngunit sa pagbaba nito, bumagal ito sa Mach 3.6 lamang para sa terminal approach. Wala ring kakayahan sa maneuverability ang mga missile na ito kumpara sa tunay na HGVs, sa kabila ng sinabi ni Putin. Kaya't buong mga salbo ng di umano'y hindi mapipigil ang hypersonic na sandata ay naipabagsak ng may mataas na tagumpay. Mula noon, binago ng Rusya ang taktika, sumandig sa saturation tactic at nagpapakawala ng mga Kinjal na salbo kasabay ng daan-daang drone. Ang magastos at ubos resursang taktikang ito ay nadaig ang mga sistema ng depensa at nagdulot ng matagumpay na pag-atake. Ang totoo, binabaluktot ni Putin ang katotohanan sa pagsasabing ang Kinjal ay tunay na hypersonic na sandata. Propaganda lang ito mga kababayan.
Bukod dito, mayroon ding 322 Zircon ang Russia na nabanggit kanina na gumagamit ng air-breathing scramjet engine. Sa mas detalyadong paliwanag, ang Zircon ay isang short-range hypersonic missile at ayon sa datos na ibinigay ng Russia, kaya nitong tumama sa layong humigit kumulang 1,000 kilometro at umabot sa bilis na Mach 9. Nagalilangan ang mga kanluraning analyst sa ibinigay na datos at sinasabing mas malamang na nasa 750 kilometro lamang ang tunay na abot nito. Ayon sa datos na nakalap sa Ukraine, kung saan naipadala na ang Zircon, ang tunay nitong bilis ay nasa Mach 5.5 habang naglalakbay at umaabot ng Mach 7.5 sa pinakamabilis nitong pagbaba. Noong Pebrero 2024 matagumpay na nasabat at nawasak ng MIM-104 Patriot Defense Systems ang mga pag-atake ng Zircon. Ang huli sa arsenal ng Russia ay ang Avangard. Sa talumpati ni Putin noong 2018 sa Federal Assembly, sinabi niyang kaya ng sistemang ito lumipad ng intercontinental sa supersonic na bilis lampas Mach 20 na hindi kaya ng ibang kagamitang pandigma. Habang papalapit sa target, ang gliding cruise block ng missile ay nagsasagawa ng matinding pagmamanyobra parehong pahalang ng ilang libong kilometro at patayo. Ito ang dahilan kung bakit ito ay ganap na hindi matitinag ng anumang air o missile defense system. Ang paggamit ng mga bagong composite na materyales ang nagbigay daan sa gliding cruise block na magsagawa ng malayuang guided flight kahit sa kondisyong may plasma formation. Lumilipad ito papunta sa target na parang meteorite o bola ng apoy. Umaabot sa 1,600 hanggang 2,000 Celsius ang ibabaw nito, pero maaasahan ang gabay ng cruise block. Para sa malinaw na dahilan, hindi namin maaring ipakita ang panlabas na anyo ng sistemang ito dito. Pero hayaan ninyong tiyakin ko sa inyo na mayroon kami nito at maayos itong gumagana. Bukod dito, nagsimula na ang mga industrial na kumpanya ng Russia sa pagbuo ng panibagong uri ng estratehikong sandata na tinatawag naming Avangard. Wakas ng CP. Ayon sa Russia, ang Avangard ay isang hypersonic boost glide vehicle na ipapare sa SS-11 Stiletto ICBM. Kaya nitong magdala ng nuclear payloads, may saklaw na 6,000 kilometro at pinakamataas na bilis na nasa pagitan ng Mach 20 at Mach 27. Batay sa napag-usapan, matutukoy ang Avangard kapag lumalabas ito sa atmosfera sa unang ICBM launch at boost phase dahil sa matinding init. Gayunpaman, ang payload ay isang tunay na HGV kaya taglay nito ang lahat ng nabanggit na benepisyo ng HGV lalo na ang pagiging stealth at liksi. Huminga ka ng maluwag dahil kahit totoong delikado ang Avangard, duda pa rin ang mga Western analysts sa specs nito. Kinukwestiyon ang pinakamataas na bilis ng SS-11 ICBM dahil sinasabing hindi nito kayang panatilihin ang ganitong bilis. Pinagdududaan din ang pahayag ng Russia na may full production at deployable arsenal sila dahil naniniwalang kulang sila sa resources para rito. Pagdating sa hypersonic defense, marami ring sinasabi ang Russia tungkol sa S-500 Prometheus system na ayon sa mga tagapagsalita ay operational at nakadeploy mula 2024. Kung totoo ang mga pahayag, ang Prometheus ay teknolohiyang militar na kayang sumalo ng hypersonic missiles at sasakyang hypersonic. Kaya nitong targetin at atakihin ang mga unit sa low Earth orbit at epektibo rin laban sa mga stealth aircraft gaya ng F-35 at B-21 kahit malayo. Ayon sa ulat, umaabot sa 600 kilometro ang operational radius ng sistema gamit ang network ng battle management, high altitude acquisition at anti-ballistic engagement radars. Bukod pa rito, 3 hanggang 4 na segundo lang ang response time ng sistema, kaya't itinuturing itong isa sa pinaka-advanced na defense system sa mundo. Totoo man o hindi ang ilan dito, muling nagdududa ang mga analyst sa maraming pahayag. Ngayon, itutok natin ang ating pansin sa bansang kinikilalang ng unguna sa hypersonic na teknolohiya, pag-usapan natin ang Tsina. Sa kasalukuyan, ang Tsina ay mayroon ng maituturing na kumpletong arsenal ng hypersonic na mga sandata, kabilang ng nabanggit na DF-41 na long-range missile at ang DF-17 kasama ang kaakibat nitong DF-ZF HGV. Isama rin ang YJ-21 at ang bagong GDF-6 na raan na kasalukuyang dinedevelop na tatalakayin pa natin. Una, balikan muna natin ang DF-17, ang medium-range ballistic missile na dinisenyo para ilunsad ang lubos na kayang DF-ZF HGV. Kaunting dagdag na impormasyon, karaniwang bumibiyahe ang DF-ZF sa bilis na nasa pagitan ng Mach 5 at Mach 10 at kapag inilunsad gamit ang DF-17, may saklaw itong nasa pagitan ng 1,800 at 2,500 kilometro. May mga kumpirmadong ulat na nasubukan ang DF-ZF sa bilis ng Mach 20 pero wala pang opisyal na beripikasyon. Pagdating sa payload, kayang magdala ng DF-ZF ng alinman sa isang karaniwang warhead na para sa mataas na presisyon ng pag-atake sa matitibay na target militar. Ngunit kaya rin itong magdala ng nuclear warhead.
Bukod pa rito, iniulat din ng DFZF ay sinusubukan gamit ang mga range booster tulad ng DF-31 at DF-41 ICBMs na magpapalawak ng husto sa saklaw nito lampas 2,500 kilometro. Ang pangunahing sandata ng arsenal ng China ay ang anti-ship YJ-21 na kilala bilang pinakamahirap sa lagin at isa sa pinakamapanganib na short-range missile sa mundo. Ang YJ-21 ay versatile at pwedeng gamitin sa dagat, lupa at himpapawid. May saklaw itong 1,000 at 500 kilometer mula lupa o dagat at hanggang 2,000 kilometer mula himpapawid. Ang YJ-21 kapansin-pansin ay nagpapanatili ng cruise speed na Mach 6, ngunit bumibilis pa hanggang Mach 10 kapag papalapit na sa target. Pinakakapansin-pansin ay kahit na ang YJ-21 ay hindi technical na tinuturing na HGV tulad ng A2 o DFZF, ito ay napakaliksi pa rin dahil isa itong aeroballistic hybrid. Ibig sabihin nito, ang YJ-21 ay may liksi na katulad ng isang HGV. Kaya, hindi ito sumusunod sa predictable na ballistic trajectory at kaya nitong umiwas sa halos anumang ipantatama rito sa huling paglapit ng halos perpekto. Ang huli sa hypersonic arsenal ng China ay ang GDF-600, ngunit dinedevelop pa ang HGV na ito sa ngayon. Ang GDF-600 ay isang multifunctional na HGV na kayang maglunsad ng maraming payload sa isang biyahe, hindi lang para sa agresibong operasyon. Kung gagamitin sa pag-atake, kayang sabay-sabay na maglunsad ang plataporma ng 13 payload laban sa maraming target sa napakalawak na lugar. Maaring lagyan ang plataporma ng hanggang 6 na reconnaissance drone, kaya mahalaga ito sa pangangalap ng impormasyon at strike missions. Sa madaling salita, magiging perpekto ang GDF-600 para makalusot sa mga air defense, tapos biglang magpakawala ng maraming maliliit na kagamitan na sabay-sabay na magsasagawa ng iba't ibang misyon. Bukod sa China, dapat ding banggitin ng India at Israel na may papel din sa larangan ng hypersonic. Sa India, kinikilala na ang bansa bilang umuusbong na kapangyarihan dahil nakagawa na ito ng sarili nitong tugon sa bantang hypersonic. Walang hypersonic attack capability ang India ngayon, pero ang India Ballistic Missile Defense Program ay dinedevelop na mula pa noong huling bahagi ng dekada 90. Unang focus ng programa ang 2 defensive missiles para lupa at dagat na nagresulta sa matagumpay na Prithvi Air Defense Missile para high altitude interception at Advanced Air Defense Missile para low altitude interception. Umunlad ang programa sa mas advanced na long-range defensive missiles noong dekada 2000 at ang Phase 3 development ay inihayag noong Enero 2026. Ang Phase 3 ay tumutok sa Advanced Defense Anti-Missile at Advanced Defense Anti-Hypersonic Missile na nakalaan para sa lagi ng hypersonic missiles at hypersonic vehicles ayon sa pagkakasunod. Inaasahang magsisimula ang test trials ng ADAM at ADA sa 2030. Ang Israel naman sa kabilang banda ay opisyal na wala ring kakayahan sa hypersonic attack at sa halip ay inuukol ang lahat ng kanilang pagsisikap sa mga makabagong multi-layer defensive systems. Binubuo ng Iron Dome, Arrow at David Sling ang isa sa pinakamatibay na depensa sa mundo. Ang Iron Dome ang pinakamababang layer na kayang depensahan mula 4 hanggang 70 kilometro. Ang David Sling ay sumasaklaw ng 70 hanggang 300 kilometro bilang gitnang layer, habang ang Arrow 2 at 3 ay abot hanggang 150 at 2,400 kilometro ayon sa pagkakasunod. Wala pang tiyak na tugon ang Israel sa HGV attacks, ngunit tumutugon ito sa mga bagong banta sa pamamagitan ng proyektong Skysonic. Ang Skysonic ay glide phase interceptor na kahalintulad ng mga dine-develop sa US. Matindi na rin itong ipinopromote. Ngunit ayon sa mga tagapagsalita, hindi pa ito ang magiging handa sa ilang taon. Iniulat din ang proyektong Iron Beam na kasalukuyang dinedevelop para gumamit ng directed energy weapons laban sa drones at mid-layer projectiles. Bilang pagtatapos kung saan tayo nagsimula, balikan natin ang Amerika at banggitin ng mabilisan ang pagsisikap ng bansa na habulin ang agwat sa larangan ng hypersonic na sandata. Sa ngayon, ang pagkakasundo ay kahit pabaluktutin ng Russia ang katotohanan tungkol sa kanilang kakayahan, nahuhuli pa rin ang Amerika sa pag-unlad ng kanilang hypersonic na mga sandata. Naging bukas ang kagawaran ng tanggulang pambansa ng US tungkol sa Dark Eagle Long Range Hypersonic Weapon o LRHW na mula prototype ay dumaan na sa maagang pagsubok sa aktual na larangan. Maaring kilala mo rin ang sandatang ito bilang Super Duper Missile na tinawag ni Pangulong Trump noong 2020. Sabi ni Trump, gumagawa tayo ngayon ng kamanghamanghang kagamitang militar sa antas na hindi pa nakita ng kahit sino noon. Kailangan nating gawin ito dahil sa mga kalaban na meron tayo dyan sa labas. Mayroon tayong super duper missile at narinig ko nung isang gabi na 17 beses itong mas mabilis kaysa sa meron sila ngayon. Wakas ng CP.
Ang Dark Eagle ay isang boost glide na sandata na gumagana sa parehong prinsipyo ng Avantgarde ng Russia, ngunit ang dalawang sandata ay dinisenyo para sa magkaibang layunin. Mas maikli ang abot ng Dark Eagle hanggang 3,500 kilometro lang at mas mabagal, may bilis na Mach 5 hanggang Mach 17. Hindi pa kayang magdala ng nuclear ng Dark Eagle dahil nakatuon ito sa precision strike sa high-value targets. Ang mga tampok na namumukod tangi sa Dark Eagle ay ang pagiging sobrang versatile nito, maaaring ilunsad mula sa isang road mobile launcher, ganap nitong ginagamit ang radar gap gamit ang glide phase approach, at kaya nitong gawin ang lahat ng kinakailangang liksi upang makaiwas sa mga countermeasure. Ang Dark Eagle ay kasalukuyang tinetest pa, pero may haka-haka na pwede itong maging karibal ng YJ-21 ng Sina bilang pinakamahirap iwasan na sandata sa mundo. Noong Marso ngayong taon, ang unang Dark Eagle ay inilagay sa Bravo Battery 1 Batalyon, 17 Field Artillery Regiment sa Joint Base Lewis McChord sa Washington. Matagumpay ang end-to-end flight test, kaya formal nang umiinit ang international arms race na ito. Salamat sa panonood.